Isinalang na sa deliberasyon ng Sangguniang Palalawigan ang panukalang batas na nagtatakda ng mga regulasyon kaugnay ng pagsasagawa ng feeding programs at medical and dental mission sa Siyudad San Fernando. Nitong Lunes, June 29, isinagawa ang pagdinig ng SP Committee on Health, Nutrition and Sanitation sa pangunguna ni Committee Chairperson Kay Nagit kasama si 1st District Board Member Cherry Manalo, 2nd District Board Member Fritchie David Dizon, 2nd District Board Member Claire Lim at 3rd District Board Member Maymay Mercado. Sa panig naman ng Sangguniang Panlunsod ng San Fernando, dumalo si Councilor Noel Tulabut na siyang may akda ng panukalang Ordinance No. 021 Series of 2026 o an ordinance regulating and institutionalizing the conduct and operation of feeding programs, medical mission and dental missions within the city of San Fernando, Pampanga. Kasama din sa naging pagdinig ang pribadong sektor, partikular ang Pampanga Business Circle sa pangunguna ng business leader na si Rene Romero at fellow director Felix Asuncion. Present din ang representative ng Advocates for Genuine and Outstanding Services o ang grupong Agos na si Mark Sison. Isa sa mga naging sentro ng pagdinig ang documentary requirements bago makapagsagawa ng feeding programs at medical and dental missions na ayon kay Rene Romero ay discouraging umano para sa mga nais tumulong. Maging ordinansa ya pwede. E na kayo po bidasang sumaob sa Fernando. Punta na kami mo po kareng. Gwagwa po. Opo. Opo, gwagwa po. Welcome po, gwagwa. Kasi po, magsakripisyo na ka sumaob. Kami po, private sector kami, nagkailili kong kayo pong pera. Manyad kayo pong donation. Ano pong kasakit manyad cash or goods. Patagay po, ano pong kasakit para performatan kaya kayong intention. So, panyorin tao. Para naman kay PBC Fellow Director Felix Asuncion, sila mismo sa kanilang hanay ay kaya umanong i-regulate o maging maingat. Kaya hindi na kailangan ng karagdagang proseso na makapagpapabagal raw sa proseso ng pagtulong. Proposed ordinance as a good intention. For me, maganda meron talaga tayong structure, meron talaga tayong sinusundan. But more on, nakikita din po namin na kung may mga lalagay pa na tayong another layer, that this can also, kumbaga, lessen no, yung mga tumutulong sa syudad po natin. Paliwanag naman ni Councilor Tulabut, layo ng batas na bigyan ng sistema ang ganitong klase ng aktibidad para sa monitoring at approval ng mga eksperto. Siya restricted. Ito po, ginawa natin ito in order for everybody kung organisado at may sistema tayo pag nag-conduct tayo ng mga feeding at medical and dental mission. Yun po ang purpose ng ordinansa. Hindi po siya restricted. We do not even discourage yung ibang organization. Gusto lang natin talagang mabigyan ng sort of a sistema para magkaroon ng coordination, closely coordinated sa siyudad ng San Fernando. Kasi mga expert yung CCHO, may compliance sa nutrition, may compliance sa health and sanitation. E nandyan lahat yung mga expert natin. Kaya ang gusto lang natin talaga, hindi naman restrictive. Wala namang may penalty clauses. Wala namang kulong. Wala namang penalty. Ang gusto lang natin talaga, i-monitor natin pag ginagawa nila yung ating nasabing programa. Dagdag pa niya sa usapin ng feeding programs, ang requirements na dadaan lamang sa City Health Office ay para sa mga long-term feeding programs na tatagal ng 90 to 180 days. Ngayon, yung mga nagbibigay ng feeding program o yung ibang outreach program sa Ciudad de San Fernando, especially yung mga 120 days to 180 days, yun lang ang pupunta sa Ciudad de San Fernando. Pero kung short term lang, nagpakain ka lang ng ilang beses. O yung sinasabi nga ng isang resource speaker, nakakatuwa, pati yung pinatubo, binanggit pa niya, yung nagbigay ka ng kumot, nagbigay ka ng bigas, hindi kasama yung ganun. Batay sa isang kopya ng ordinansang ito na napublish sa isang local newspaper mula June 1 ng taong kasalukuyan, mayroong 5 documentary requirements para sa long-term feeding program. Ito ang letter of intent, program profile, proposed menu, endorsement mula sa paaralan o certificate of no objection kung barangay at ang parental consent. Kung short-term feeding naman na 1 to 89 days lamang ay hindi na umano kailangan dumaan sa City Health Office. Ngunit kailangan pa rin na makipag-coordinate sa barangay at eskwelahan at mayroong parental consent. Hiniling naman ang grupong Agos na hintayin na lamang sana umano bago maipasa ang ordinansang ito ang panukalang National Nutrition Program na nakasalang sa Senado at Kongreso. Pakiusap ko lang po kung pwede i-archive muna yung sinasabing ordinansa or siguro hold in abeyance habang nasa Senado po ngayon yung
yung masustansyang pagkain. Para po maging consistent tayo, wala po tayong ilalabag na batas kasi baka meron tayong i-supersede o inconsistent sa national law natin. Habang hinihintay po natin yon, siguro hindi naman kailangan madaliin itong ordinansang ito para consistent lang po. Nanindigan naman si Councilor Tulabut na kailangan pa rin ang local ordinance na ito kahit mayroong national laws. Bukas naman daw sila na maamyandahan ito kung sakaling makita na hindi ito epektibo. Titingnan mo, kung babasahin mo lang talaga yung ordinansa, walang mahirap para dun sa ordinansa yun. Walang mahirap dun. Kaya they have to understand it, isa puso nila. Kaya kung sakali, meron namang period yan sa kung pwedeng after 6 months or 1 year, yung ordinansa natin, and we found out na talagang hindi siya effective. Subject for amendment. O yamyandahan natin. Ganun naman yan. This is the sentiment of the city of San Fernando. And mind you, it is not my personal sentiment. Siniguro naman ni KG Magtoto ng Pampanga Business Circle na bilang isang advocacy group patuloy nilang tututukan at babantayan ang implementasyon kung sakaling magtuloy-tuloy ito na maging isang ganap na ordinansa. Chairperson ng Committee on Good Governance ng Pampanga Business Circle, we assure you that we will continue monitoring the situation. We will continue looking at kung ano pa ang pwede naming maitulong kasi yun lang naman talaga ang punot dulo ng pagtulong mo, di ba? That's our purpose bilang isang civic organization is to help out na walang hinihinging kapalit. Pero bakit yung pagtulong namin may requirement, di ba? Samantala, pag-aaralan umano itong mabuti ng Sangguniang Palalawigan at ire-review ang output ng pagdinig sa kanilang sesyon sa Miyerkules, July 1. Ito po sa inyo bilang committee chair netong pong health na aaralin po natin mabuti lahat po ng mga nabanggit at i-consider po natin ang lahat ng mga key points po nila at suggestions. Siguraduhin po natin mula sa Sangguniang Palalawigan na ang public safety at syempre po hindi po mamamatay ang volunteerism at bayanihan spirit mula po sa ating mga NGOs. Ako si Jana Lubang Parungaw para sa Balitang Balita.